Okay, so this is the part 2 of our preaching last Sunday morning about the natural man and the spiritual man. Okay, let's go back to our text in 1 Corinthians chapter number 2. 1 Corinthians chapter 2. Mula verse number 10 hanggang maabot po natin yung verse number 16. Kaya ako na lang magbabasa tapos susundan nyo lang po ako. Okay. Dito, siguro pakitabihan nyo na itong nasa likod. Tabihan mo, Kitli. Diyan ka na mo po. Diyan. Okay. So, nandyan na ba kayo? Amen. Okay. Makikiusap ako sa inyo. Wala mo nang lalabas-labas. Tapos umupo na maayos. And then, please, paki-off muna ang mga cellphones. Pwede ba? Off your cell phones. Huwag niyong ilalagay sa silent status of your cell phones. Okay? Naunawan niyo po ba? Okay, verse number 10. Sabi diyan, 1 Corinthians in chapter 2, verse number 10, "But God hath revealed them unto us by His Spirit." That's the Holy Spirit. "For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God." Tandaan nyo, yan yung trabaho ng Holy Spirit. Pag tinanggap natin si Kristo, nasa atin yan. Tutulungan tayo na mai-reveal, maipakilala, maipaalam yung mga malalalim na bagay patungkol sa Diyos. Verse 11, "For what man knoweth the things of a man, save the spirit of a man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned." It means dead, patay. "But he that is spiritually judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ." So pag-uusapan natin yan, yung natural man at saka spiritual man. Kaya tayo manalangin. Kilang Diyos, salamat po sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Please, oh God, ako po'y nakikiusap na ipaunawa niyo po ang inyong mensahe sa inyo pong mga anak at ganun din po ang aming mga mahal na bisita. Sila po ay maligtas and they will become obedient in water baptism. Ganun din po ang lahat na hindi pa sumunod sa tubig ng bautismo ko. Talk to them, O God. Salamat po at umaasa po ako, Panginoon, na mangyayari, O Diyos, yung gusto niyo pong mangyari. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige, pwede na mo po na makinig na maayos sapagkat mahalaga yung aking pong sasabihin. Okay, everybody sit up straight. Sit up straight, mga kapatid. Dito lahat ang tingin, eyes in front of your cell phone, and open your mind. Amen? Open your eyes, open your mind. Baka inaantok na naman kayo, ay gumising kayo. Unawain nyo lang yung mensahe, hindi kayo aantukin. Amen? Now, sabi ko sa inyo, let me explain once again the word natural. Yung natural man, yan po yung tinatawag na old man. Yung natural man, yan po yung tinatawag na relating to an unsaved person. Okay, nakuha nyo? Yung unsaved na tao, yung wala pang tinatanggap na Hesu Kristo sa kanyang puso. Hindi pa siya kinaroroonan ng Holy Spirit. Yan yung old men na tinatawag. Hindi yung matanda ang itsura. Hindi yan. Okay? Yung old men, yan po yung
kalagayan ng tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo. Naintindihan niyo ba yan? Yan yung unsaved, walang Hesu Kristo, hindi pa tumanggap kay Kristo. Kaya nga sabi ko sa inyo na nakaraan, lacking intelligence or spiritual intelligence. Ang tawag dyan ay bestial na tinatawag, bestial nature. Ibig sabihin, relating to the lower or bestial nature. Mababang uri ng kalagayan ng tao. Okay? Yan yung tinatawag na having or showing the nature and appetites of a lower animal, fleshly, sensual, barbaric, heartless. Yan, heartless. So, yan yung tao na wala pang Kristo sa puso. Inuulit ko na naman. Nakikinig ba kayo sa akin? Makita nyo dito sa binasa natin, sabi ng Biblia, yung natural man, yung wala pang hindi pa tumanggap kay Kristo, sabi niya, receiveth not the things of the Spirit of God. Wala pa yan, hindi pa kinaroroonan ng Holy Spirit. Sharean mo ng salita ng Diyos, tatawan-tawanan ka lamang yan. Ang tawag dun ay foolishness sa Kanya. Okay? Ang Biblia ay kamangmangan sa Kanya. Naintindihan natin? Sabi ng Biblia, they are spiritually discerned. Ibig sabihin ay hindi nila nauunawaan yung mga spiritual na bagay. Nakikinig tayo? Hindi sila nakakaunawa dito. Wala silang naintindihan. Kaya ang tawag dyan ay spiritually discerned. Wala silang madidetermine. Wala silang mauunawaan, maiintindihan. Lahat ng patungkol sa Diyos, wala silang maunawaan. Ang tawag doon ay the natural man. Okay, nakuha niyo mga kapatid? That's the natural man. Pero pag tinanggap mo na si Kristo, ang tawag sa iyo ay spiritual man. Okay, nakuha niyo? Sabi ng Bible dito, but he that is spiritual, verse number 15, ano sabi niyan? Judgeth all things. Nakakaunawa ka na ngayon. Naunawa niyo? Naintindihan mo na yung pagtanggap mo kay Kristo, naunawaan mo na yung kung tinanggap mo siya, susunod ka sa tubig ng bautismo, nauunawaan mo na yon. Naintindihan mo na yon na may nakatira sa iyo na Holy Spirit. Nakuha niyo? Kaya sabi ng Bible diyan, ang maganda ngayon dito, you will know the mind of the Lord. You will learn and you will determine, you will now discern spiritual things in your life. Kaya nga sabi ng Bible diyan, mga kapatid, but he that is spiritual judgeth all things. Ibig sabihin, nauunawaan mo na yung mga bagay patungkol sa Diyos. Yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Yan ang kagandaan sa spiritual. You have the mind of Christ. You have now the mind of the Lord. Naunawan niyo ba? Meron ka na ngayon tinatawag na kaisipan, pag-iisip mula sa Diyos. Amen? But the natural man, the lines of communication to God is broken, so that he cannot hear what God is saying to him. Nakuha niyo? Yan yung natural man. The natural man, mga kapatid, the natural man rejects God and cannot understand truths from God's Spirit. Hindi niya maunawaan talaga, hindi niya maunawaan lahat. Yung tone mula sa Diyos, yung tono ng Diyos sa kanya, hindi niya maririnig yon. Sapagkat meron siyang tinatawag na tone-deaf person siya. Tone-deaf person cannot appreciate spiritual things. Nakuha niyo? Deaf siya,
bingi siya. Okay, naintindihan niyo ba? Sino yung bingi sa spiritual na bagay? Yung natural man. Sino yung nagre-reject, hindi nakakaunawa ng katotohanan tungkol sa Diyos? The natural man. Sino yung putol ang communication sa Diyos, mga kapatid, so that he cannot hear what God is saying to him or her? Yung natural man. Nakuha niyo? Nakuha niyo ba, mga kapatid? Pero yung spiritual man, kapatid, hindi na siya bingi. Naintindihan? Hindi na siya bingi. Hindi na putol yung communication sa Diyos. Okay, nakikinig ba tayo? Nakikinig ba kayo? Hindi na niya inire-reject yung tungkol sa Diyos. Kundi, mga kapatid, meron na siyang tinatawag na acceptance. Pwede bang yung sasakyan mo, Dumark, pakitakpan mo kasi nasisilaw ako. Sakto yung araw dito sa mukha ko eh. Pakitakpan mo yung salamin niya, yung windshield. Grabe, masakit sa mata. Okay, so, sabi ng Biblia ay foolishness lahat yung natural man, lahat ng mga bagay, communications, patungkol sa Diyos ay foolishness sa Kanya. Okay? Pero, pag tinanggap mo na si Kristo, mga kapatid, hindi na yun foolishness sa'yo. Nadi-discern mo na yung dating hindi mo nadi-discern. Ibig sabihin, nauunawaan mo na yung dating hindi mo naunawaan patungkol sa Diyos. Tinatanggap mo na yung dating hindi mo tinatanggap. Yan ngayon ang pagkakaiba. Naintindihan, mga kapatid? So that, ano ngayon ang gagawin natin, mga kapatid? Now, let's go to Ephesians. Alright, Ephesians chapter 4, verse number 22. Ephesians 4:22. Okay. Sabi ng Bible dyan, that ye put off concerning the former conversation, the old man. Ano yung old man? Yan yung natural man. Sabi ni Biblia, which is corrupt according to the deceitful lust. Amen. Ano siya? Siya yung corrupt, sira, bulok. Amen. Yan. Bakit sa bulok? According to the deceitful lust. Nakuha niyo, mga kapatid? Masasamang kalaswahan o masasama o malalaswa. That's the natural man. Nagkakaintindihan tayo. Now, here is now the spiritual man. Verse number 24. Sabi ng Bible, and that ye put on the new man. Amen? Ano yung new man? Yan yung spiritual man, which after God is created in righteousness. Paano tayo nilikha ng Diyos? Nilikha niya tayo in righteousness and true holiness. Okay, nakuha niyo yan. And righteousness is the character of God, the nature of God. Ano yung righteousness? Nature ng Diyos. Okay, nakuha nyo? That's the nature of God. Righteousness. Makinig. Unawain natin na maigi. Saan po inilagay yung righteousness at saka yung true holiness? Kanino inilagay? Inilagay ngayon doon sa spiritual men. Kailan inilalagay yon? Kailan nagkakaroon ng tao na gano'n? Once na tinanggap natin si Kristo. Nakuha nyo? Nakakaintindihan tayo ngayon, mga kapatid. Okay, makinig na maigi. Sino sa inyo dito malinaw na tinanggap nyo si Kristo? Raise your hands, please. Tinanggap nyo po si Kristo. Pakitaas ang kamay. Bakit yung iba hindi nagtataas, hindi nyo pa tinanggap? Liban lang. Okay. So, anong meron sa ating ngayon? Righteousness. Doon tayo nilikha ng Diyos, righteousness. Nakikinig, mga kapatid? And righteousness is the nature of God. And true holiness. Amen. True holiness. So that, mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo na nakaraan,
anong sabi ng Biblia dyan? Put off. Alright? Napansin nyo yung dalawang yan? Put off and then put on. Okay? Nakuha nyo? Kailan sinasabi, mga kapatid, yung word, kailan sinasabi yung put off? Sinasabi yan nung tinanggap na natin si Kristo sa kalagayan natin na sa lumang pagkatao natin. Ano yung ipuput off natin? Anong ibig sabihin ng put off? Despoil. Despoil. Nakuha niyo? Anong ibig sabihin ng despoil? Sa Tagalog, mga kapatid, ay alisin na yan. Alisin. To divest. Ibig sabihin, mga kapatid, alisin ng pag-aari or hubarin mo na yan. Alisin mo yan. Alisin mo na yan. Bakit? Hindi ka na nababagay dyan. Nakuha nyo? Hindi na yan naaakma dyan. Naaakma. So that, anong sabi ng Bible dyan? Ano yung ipuput off natin? Ano yung aalisin natin, mga kapatid, na hindi na nababagay? Ano yung huhubarin natin? The old man. Alright? And then, here comes verse number 24. Ano naman yung ipuput on natin? Ano naman yung ilalagay natin? Ano yung ilalagay natin, mga kapatid? The new man. Bakit? Which, after God, is created. Naunawan nyo? Who created the new man? Come on. God. Alright. Anong nilalaman yan, mga kapatid? Yung new man na yan, righteousness. Righteousness. Nagkakaunawan ba tayo? And what is righteousness? Nature of God. So that back to 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, nakalagay dyan, mga kapatid. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. If any man be in Christ, sino man ang nakay Kristo na? Sino nakay Kristo na? Tinanggap niyo naman si Kristo? Taas uli. Alam niyo, maganda yung ginagawa ko sa inyo yan. Pampatanggal antok din yan. Okay? Kaya ko kayo ginaganyan. Thank you. Ngayon, anong sabi ng Bible dyan? Ngayon tinanggap natin si Kristo. Sino na tayo sa harapan ng Diyos? New creature. Wow. Amen. Sino tayo ngayon? New. Anong ibig sabihin ng new? Clean. Pure. Amen. Fresh. Brand new. Not old. Amen. Creature. Nilalang. Sinong lumalang sa atin, mga kapatid? God. Amen. Diyos. Kaya anong sabi ngayon ng Biblia? Sabi na ngayon ng verse, all things are passed away. Amen. All things are passed away. Anong ibig sabihin ng pass away? To avert. Ibig sabihin, humiwalay na. Naunawan niyo, mga kapatid? So ano dapat ang ihiwalay natin? Yung old men. Amen? Yung old men. Alam niyo yung old men natin? Tingnan niyo. Para lang magkaroon kayo ng idea kung ano yung tinutukoy natin mula sa Biblia na old men natin. Yung old men natin, hindi yung katawan mo, hindi yan. That's the old nature, the sinless nature that we have. Amen. Yung sinless, yung sinful nature na meron tayo. Pag sinabing sinful nature, sinful na pagkatao natin, yan yung hindi pa ikaw tumanggap kay Kristo. At pagka ikaw ay hindi pa tumanggap kay Kristo, lahat ng trabaho ng laman, magagawa natin. Naintindihan? Now, pumunta tayo ngayon sa Galatians chapter 5 para makita nyo po yung old nature natin. Alright? Verse number 19. Ano nakalagay dyan? Nandiyan na ba kayo? Okay, basahin ko habang sinusundan nyo. If you want to read with me, no problem. Okay. Pampatanggal din yan ng antok. Amen? Okay, ano sabi ng Bible dyan? Now the works of the flesh are manifest, which are these. Yan. Kailan meron sa atin tong works of the flesh, mga kapatid? Doon sa old nature natin. Ngayon, tinan nyo, anong meron dyan sa old nature natin? Yung malayang gumawa ng tinatawag na works of the flesh. Anong meron dyan? Adultery. Nakikinig?
Okay, pag-ibasa natin, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred. Tigil muna tayo. Hatred. Tignan nyo, alam nyo ba yan, naintindihan nyo ba yung hatred? Puot, sama ng loob. Di ba madali tayong sumama ng loob? Variance, emulations, tuloy. Wrath, galit, strife, puot, seditions, heresies, inveighings, murders, drunkenness, revelings. Amen. So yan yung tinatawag na old nature natin. Amen. Ngayon, ang tanong ko, tinanggap nyo na ba si Kristo? Now, this is my question. Dito tayo kukuha ng mensahe. Bakit tinanggap na natin si Kristo, pero bumabalik tayo doon sa works of the flesh? Ha? Nakuha niyo ba mga kapatid? Bakit bumabalik tayo doon? Ha? Samantalang nilagyan ka ng Diyos mga kapatid ng tinatawag na righteousness ng Diyos. Nilagyan ka ng Diyos ng tinatawag na divine nature. Amen? 2 Peter chapter 1 verse number 9. Divine nature. Meron ka ng divine nature. Kaya nga, napakaganda yung sinasabi ng Bible diyan, Colossians 3:10, and he have put on the new man, which is renewed. Sinong nag-renewed? Sinong bumago, mga kapatid? In knowledge, after the image, it means likeness of Him that created Him. Kaninong produkto tayo, mga kapatid? Diyos. Pag tinanggap mo na si Kristo. Amen. Pero bakit bumabalik tayo madalas doon sa hindi naman dapat balikan? Okay? Tandaan nyo mga kapatid, sa natural man, spiritually discern tayo. Okay? Bulag tayo. Hindi tayo makakaunawa. Pero, nung nilagyan na tayo ng bagong pagkatao, divine nature, naging human na tayo, kaya ito ngayon ang ating palalaguin. Nakikinig? Ito ngayon ang palalakasin natin para hindi tayo pabalik-balik doon. Naintindihan? Ito ngayon ang palalakasin natin na ating makadiyos na pagkatao na inilagay ng Diyos sa atin. Kaya nga dapat the Holy Spirit of God, through the Holy Spirit of God, by the Word of God, ay dapat yun na yun, yung Holy Spirit na nakatira sa atin at ang salita ng Diyos ngayong mga kapatid, ang siyang nag-o-operate dapat sa atin. Nakikinig tayo? Hindi na yung flesh natin, hindi na yung natural man. Sino na ngayon dapat ang operator ng ating buhay? Diyos. Nakikinig tayo? Nakikinig ba? Diyos na dapat ang operator ng ating buhay. Ngayon, paano natin ipapa-operate ang ating buhay sa Panginoon, mga kapatid? Alright, let us grow spiritually. Let us grow. Amen. Lumago tayo. Okay, so tingnan nyo ito ha. Akin na yan. Asan na yung pinasulat ko? Ayan, akin na. Okay. Sige, dito ka, Roy. Dito ka. Kunin mo yung isa. Yan. Buklatin mo. Yan. Brad, naliga. Marcia, naliga. Yan, hawakan mo naman dyan. Okay, dyan ka lang. O, dyan. Hawakan mo. Nababasa nyo ba? Yan, okay. So, ikaw mo nang gwapo dyan. Ikaw man ang gwapo dyan, mas gwapo yung nasa gitna. Parang may kumukontra. Huwag na yung kumontra. Okay. So, anong gagawin mga kapatid? Ito, ano sabi niya? Put off. Okay? Alisin na ito. Okay? Nakuha niyo? Nandyan lahat. Kurap ito. Nakurap ng kasalanan. Nakuha niyo?
So, anong sabi ng Diyos? Alright, alisin na yan. Okay, nakuha nyo? At ano ang inilagay? Tandaan nyo ang inilagay ng Diyos sa atin is the new man. Mula doon sa kalagayan, ito na ngayon yung kalagayan natin, ngayon tinanggap natin si Kristo. Nakikinig mga kapatid, sinalpak ngayon ng Diyos dito sa atin. Yan, alright, ito na ikaw. Kung tinanggap mo si Kristo, new man ka, naunawan nyo ba? New man ka, spiritual man ka, may divine nature ka, meron na sa iyo yung righteousness ng Diyos. Nakikinig tayo? Nakatira sa iyo ang Holy Spirit ng Diyos. Okay. Naunawan natin? Sinalpak sa iyo ng Diyos yan. Wala na ito. Nakikinig tayo? Binura na ng Diyos ito. So anong gagawin natin para hindi tayo nabalik dito, bumabalik dito? Ang gagawin, mga kapatid, hindi ka pabalik-balik dito na madali kang magtampo, madali kang sumaman loob, madali kang ma-offend, madali kang magsinungaling, yung buhay mo, pangit pa rin yung ugali mo, nakikinig kayo mga kapatid. So ito pa rin. So anong gagawin natin? Palalakasin natin ito. Palalaguin natin ito. Nakikinig? So paano ngayon palalaguin ito? Paano ngayon palalakasin ito? Kasi itong dalawang ito, kapatid, it cannot go dwell at the same time and go at the same time. Hindi po pwedeng mag-go ito parehas eh. Hindi po pwede. Kinakailangan. Kaya nga sabi ng Diyos, put off and then put on. Amen? Hindi po pwedeng i-operate ito at the same time sa ating buhay. Hindi. Kinakailangan meron kang i-off, meron kang i-on, meron kang hindi ilalagay at meron kang ilalagay. Sapagkat, mga kapatid, dapat isa na lamang ang nag-ooperate ng Diyos sa buhay natin. Sino dapat ang mag-operate sa ating buhay? Yung Diyos na naglagay sa iyo nito. Amen! Yung Diyos na naglagay sa iyo. Kasi, balikan mo to, basura ito eh. Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Tingnan niyo na maigi. Hindi ba basura yung hatred? Nakuha niyo ba yan? Sama na loob. Hindi ba basura, kapatid, yung envy? Nakikinig ba kayo? Basura lahat yan, nagpapahirap ng buhay. Yan yung lumang basurang buhay mo. So, kinakailangan i-off natin ito. Ibig sabihin, alisin mo na ito. So, ito dapat ang i-on natin. Then, let the Holy Spirit of God, through the Word of God, operate your life. Amen. Alright. I-off natin to. Wala na to. Diba? Okay, wala na yan. Ito na ngayon. Okay, nakikinig tayo mga kapatid? Ito na lang yung natitira sa'yo. Yan yung gusto ng Diyos na maging buhay natin. Amen? So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin mga kapatid, dito tayo ngayon sa 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Alright. Huwag kayong magalala. Pahahapyawan ko lang ito. Itutuloy natin sa susunod. Okay. 2 Peter chapter 3 mula verse number 17. Ano nakalagay dyan? Basahin natin lahat. Come on, basahin natin lahat. Ye, therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. But, alright, nakuha niyo? Merong but yan. Hindi mo pwedeng alisin yung verse number 17 sapagkat because of the word but. Okay, nakuha nyo? In verse number 17, kapatid, that's the warning of Peter to the people of God na dapat, anong sabi niyan? Beware. Nakuha nyo ba yun? Napansin yung word na beware. Amen? Beware. Anong ibig sabihin niyan? Be on guard. Amen? Be on guard. Watch. Now, ang ini-implicate yan, mga kapatid, to preserve. Kaya tayo winawarningan ng Diyos, mga kapatid, sapagkat pag hindi tayo warningan ng Diyos, hindi tayo magiging maingat, hindi tayo mapupreserve.
Saan tayo patutungo? Sabi ni Biblia, beware lest ye also being led away. Nakikinig mga kapatid? Led away. Anong ibig sabihin yan? To take off together. To take off together, that is to transport with seduce or passive yield. Ibig sabihin, mga kapatid, maaakit na naman tayo. Nakikinig? Manghihina tayo, hihina. Samantalang sabi ng Bible dito, tinan nyo, being led away, the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Okay, isa-isayin natin ito. Maingan nyo na maigi. Ito yung warning ni Pedro sa mga anak ng Diyos, mga kapatid. Bago siya nagsabi na, but grow in grace. Amen? Kaya nga, huwag tayong pumayag na ma-led away tayo. Ibig sabihin, masidyus na naman tayo. May magdadala sa atin, mga kapatid, sa tinatawag na error of the wicked. Anong ibig sabihin yan, kapatid? Error of the wicked. Yung pandaraya na mga taong hindi naman tumanggap kay Kristo. Nakuha niyo mga kapatid? Mag-ingat tayo sa mga tao, sa mga impluensya ng mga tao sa paligid natin na hindi naman tumanggap kay Kristo, mga kapatid, sapagkat dadaling ka ulit sa tinatawag na you will become inefficient. You will become unstable. Sisirain yung steadfastness mo. Ibig sabihin, yung yung stability mo, pababagsakin yan. Kaya nga mga kapatid, kailangan din talaga natin yung mag-ingat. Ha? Nakuha niyo mga kapatid? Ingat kayo sa mga sino yung kasakasama mo, sino yung pinapakinggan mo, kanino ka nagpapa-impluensya, anong lumalakas sa iyo, kapatid. kaya nga napakalaga, kung anak ka na ngayon ng Diyos, ang dapat lumakas sa iyo yung pagiging anak ng Diyos mo. Amen. Kung anak ka na ngayon ng Diyos, dapat ang nag-ooperate sa iyo, kapatid, yung banal na espiritu na nakatira sa iyo at yung salita ng Diyos. Amen. Na naririnig natin, kaya mahalaga yung pakikinig. Katulad ngayon, bakit tayo nandito sa bahay-sambahan? Makinig. Bakit kinakailangan makinig? Hearing and hearing the Word of God. Amen. Oh, anong mapoproduce yan? Makinig na makinig, sumunod, makinig, sumunod, makinig, sumunod. Lalakas niyong spiritual man. Amen? Lalago yung divine nature natin. Maliwanag mo yun? Mai-enjoy natin yung righteousness ng Diyos na inilagay ng Diyos sa atin. What's the opposite of righteousness? Unrighteousness. Di ba? Unrighteousness. So, nilagyan ka ng Diyos ng righteousness and through holiness, mga kapatid. And then, palakasin natin yan. So that, anong sabi ng Bible dyan? But, alright, let's go to verse number 18. But, grow in grace. Amen. But grow in grace. Lumago tayo ngayon sa pananampalataya. Nakukuha nyo ba? Lumago tayo ngayon. Kaya nga, ulitin ko. Bakit tayo bumabalik, madaling bumalik sa dating o sa lumang pagkatao natin? Sapagkat hindi tayo nakikinig sa warning ng Diyos. Pangalawa, hindi tayo lumalago. Nakikinig? Kaya nga, alam dapat natin saan tayo palalago. Sino ang magpapalago sa atin? Nakikinig tayo? Alright, saan tayo lalago? Word of God. Ano yung palalaguin natin? Yung divine nature natin. So that we can enjoy our lives, mga kapatid, the righteousness of God. Amen. Kaya sabi ng Biblia dyan, grow in grace. Na, makinig na maigi. Ano yung grace dyan? Sa Greek word is charis.
charis. Nang ibig sabihin is divine influence. Bakit kinakailangan lumago yung divine influence mo? Kasi may divine nature ka eh. Naunawaan ba natin? May divine nature ka. So kinakailangan palaguin natin yung divine influence natin sa Diyos. Grace, it means the divine influence upon the heart and its reflection in the life. Tingnan mo, pag lumago yung divine nature natin sa tinatawag na divine influence ng Diyos mula sa salita ng Diyos, lalakas yan. Nakuha niyo mga kapatid? Lalakas yan. Hanggang sa makita mo ang kapatid, makikita mo yan. Sabi ng Bible dyan, pag lumakas yan, susunod na rin yung knowledge natin sa Diyos. Okay, tandaan nyo yan. Anong nilagyan ng Diyos sa atin? Divine nature. Anong kailangan natin gawin dyan sa divine nature na yan? Mga kapatid, palaguin. Grace. By grace. Ano yung grace? Divine influence. And then, anong nakalagay dyan? But grow in grace and in the knowledge. Knowledge. Do you understand the word knowledge? Ano yung ibig sabihin din yan? Divine knowledge. Amen. Divine knowledge. Diyos, knowledge ng Diyos yan kapatid na tinatawag na divine knowledge. Nakakaunawan tayo? Iba yung divine na karunungan kaysa karnal na karunungan. Nakakaunawan? Ang tinutukoy dito na knowledge is divine knowledge. Amen. A clear and certain perception of which exists of truth and fact from God, from the Bible. Tandaan nyo to. Ignorance is the curse of God. Knowledge, the wing wherewith we fly to heaven. Tignan mo, nagkaroon tayo ng knowledge tungkol sa kaligtasan, kapatid. Yun ang nagdala sa atin na nagkaroon tayo ng assurance of heaven. Nakikinig mga kapatid? Yun ang nagdala sa atin yan. Kaya ito ngayon, makinig kayo. What will happen to us if we will not grow? Ha? Ano mangyayari sa atin kung hindi tayo lalago? Ha? Ano mangyayari sa atin? Pabalik-balik tayo. Nakukuha niyo ba yun? At ang malungkot dito, sa kababalik-balik mo, sa hindi mo naman dapat babalikan, what will happen to you? Ano mangyayari sa iyo mga kapatid? Alam niyo kung ano mangyayari? Anong sabi ng Bible dyan? Ha? Tingnan natin. Hosea, chapter 4. Buklat Bible. Hosea, chapter 4. Hosea, chapter 4. Buklat lahat. Sige, hanapin niyo yung Hosea. Hosea. Ang Hosea ay pagkatapos ng Daniel. Amen? O, tinan niyo ngayon. Hear, verse number 1. Basahin natin. Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord had a controversy with the inhabitants of the land. With the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. Kita nyo? Tingnan nyo kung ano mangyayari pag walang knowledge ang Diyos sa lupa. Sa lupa. Ano sabi niya? By, verse number 2, by swearing and lying and killing and stealing and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood. Amen. Kaya makita niyo mga kapatid, normal ang kasinungalingan sa paligid natin. Normal ang patayan sa paligid natin. Normal ang nakawan sa paligid natin.
Normal ang pagkikiapid sa paligid natin. Normal, kapatid, ang hindi magaganda. Nagiging normal yung abnormal sa paligid natin. Bakit? Sapagkat walang knowledge ang Diyos. Amen! At ang nakakalungkot, mga kapatid, pati mga Kristiyano, pati mga anak ng Diyos ay involved sa mga ganitong gawain sa paligid. Alam niyo bakit? Sapagkat akalain mo, tinanggap mo na si Kristo, pero nandoon ka pa rin. Tayo, balik. Naintindihan niyo ba yan? Ang tagal-tagal mo ng anak ka ng Diyos, kapatid, yung bihis mo ganun pa rin. Yung puso mo ganun pa rin. Yung kaisipan mo ganun pa rin. Dito ka pa rin. Alam mo kung bakit? Kulang ka sa knowledge ng Diyos. Kulang tayo sa tinatawag na divine knowledge. Kulang tayo sa tinatawag na divine influence. Kawawa naman yung divine nature mo na isinalpak ng Diyos sa'yo. Hindi napapalakas. Tingnan mo, kapatid, yung katawan mo pag hindi ka kumakain, pakinggan nyo to, makinig. Aralin nyo yung katawan mo, pag hindi ka kumakain ng tamang pagkain, kahit malaki katawan mo, hindi ka healthy. Amen? Hindi ka strong, hindi ka malakas. So, anong kailangan, mga kapatid? Hindi yung laki ng katawan, hindi ko yun, mga kapatid. Ang kailangan ay tamang pagkain, tamang nutrients. Nakikinig? Tamang nutrients. O katulad yan, kapatid, physically, anong kailangan natin para maging strong tayo na kahit na anong dapo sa atin ng karamdaman o sakit, mga kapatid, strong ka. Hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit. Anong gagawin mo? Bakit? Because you are physically strong. Ganon din, mga kapatid, yung spiritual being natin. Kinakailangan palakasin natin yung isinalpak ng Diyos sa atin na divine nature. Kinakailangan na walang katapusan yan, walang patid yan, na ma-influensyahan yan ang tinatawag na divine influence, divine knowledge ng Diyos. Or else, mga kapatid, tingnan nyo kung anong paligid meron tayo. Anong sabi ng Bible dyan? Anong paligid meron tayo? By swearing, lying, killing, stealing, and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood. That is our society. Anong laban natin sa ganyang society, mga kapatid? Palaguin yung ating divine nature. Palakasin yung human natin. Amen. Kaya makita nyo ano sabi ng Bible dyan. Let's go to verse number 6. Hosea chapter 4, verse number 6. Okay, ano nakalagay dyan? Come on! My people are destroyed. Why? For lack of knowledge. Bakit maraming mga anak ng Diyos na carnal pa rin? Because of lack of knowledge. Yung suot mo pang mundo pa rin. Yung buhok mo pang mundo pa rin. Nakukuha niyo, mga kapatid. Samantalang tagal-tagal mo na dito, makinig kayo. Dito sinasabi ko sa inyo, we do not believe in long engagement. Hindi tayo naniniwala dito. Kung hindi ka pa naman handa mag-asawa, huwag ka munang manligaw at magpaligaw. Amen! Tingnan mo, si Adan, nung nakita ng Diyos na kailangan na niya mag-asawa, ano sabi? Alright, bigyan kita ng babae. Tanong, tamang babae ba ang ibinigay ng Diyos kay Adan? Sumagot kayo maayos. Tamang babae ba? Makinig kayo. Dalawa lamang ang nilikha ng Diyos na tao. Alin yon? Lalaki at walang pagitan ng dalawang yan. Walang bakla, walang tomboy. Amen! At nung nangangailangan ng asawa si Adan, anong binigay niya? Tunay na babae. Kaya hindi tayo naniniwala dito ng same-sex marriage.
na patuloy na ginigiit, patuloy na pinipilit ng mga wicked na mga politicians natin. They are so wicked. Tignan nyo, bakit ka? Balik ka na naman doon, balik ka na naman doon. Alam mo kung bakit? Lack of knowledge. Nakuha niyo mga kapatid, kulang ka sa kaalaman. Kulang ka sa knowledge. O, tinan niyo yung mga suot niyo, mga geng-geng kayo. Ha? Makinig. Kayong mga mahilig, wala na kayong hiya na pasuot-suot pa ng mga geng-geng, ito para sa inyo, gunggong kayo. Alam niyo, minsan sinasabihin ko kayo, mga gunggong, mga geng-geng. Akala mo na, magsuot ka ng lawlaw na lawlaw, akala mo, hanggang dito may diaper ka. Parang ang panghi-panghi mong tignan. Di ba? Tapos buhok-buhok ka ng, eto magandang buhok, itong mga lalaking to. Eh, tinay si Marcel, gwapong-gwapo. Pero masama na loob niya kasi kanina pa nakatayo to eh. Pagod na to eh. Ha? Sa totoo lang kapatid, tanong ko sa inyo, anong kinabukasan mo rito? Anong kinabukasan mo sa paggeng-geng-geng-geng mo? Alam mo kung saan ka dadalhin? Kagunggungan. Pwede ka namang magpagupit ng ganito. Pwede ka namang magpagupit ng ganito. Huwag lang yung ganong itsura. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid? Simpleng gupit na ganito. Hindi mo. Kalalaki mong tao pag ganun-ganun ka. Ano ka? Ano kuryente ka ba? Di ba kalalaki mong tao pag ganun-ganun ka? Anong mangyayari pag balik-balik ka dito? Ang sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Yun ang masakla. Alright. I-reject mo to. Ha? At sa pagkaakala mo, mag-i-enjoy ka dito. Hindi mo alam, habang nandito ka, reject ka ng Diyos. Rejected ka ng Diyos. Ano ang kinabukasan mo sa buhay ng isang taong rejected ng Diyos? Grabe talaga. Pero tinan mo yung mga nagbalikatan. Anong pinakamatanda sa balikatan natin? 13 years old o 14? May 14 yata eh. Pero grabe yan. Pag mag-make up yan, grabe. Pag makita nila si Hiles, akala naman nila papansinin ni Hiles. Tama, Hiles? Oh. Kala mo, guwapo-guwapo mo naman. Totoo yun. Alam nyo kung namin ti Ilocano nga, ubingan na pa'y kumaringking dan apo. Alam nyo nung araw, college na, nahihiya pa na magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Ako tinan nyo, kailan ako nagkaroon ng girlfriend? Nung nakita ako ni Sheila. No, joke lang yun ha. Eh ngayon pambira, 9 years old. Wow, alam, crush ko si Hiles. May gulay, grabe.
Bata pa yun. Kahit 9 years old ka, kahit 10 ka, 7 ka, 6 ka, pwedeng maging malinaw na tinanggap mo si Kristo. At pag tinanggap mo si Kristo, palakasin ito. Anong sabi ng Biblia? But grow in grace and in the knowledge. Lack of knowledge, ano mangyayari? Destroyed. Na naman yung mga kapatid? I-reject mo ito. I-reject ka ng Diyos. So anong kailangan mga kapatid para hindi tayo balik-balik doon? Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Makinig kayo. Bakit hindi kayo nag-i-enjoy na sumama sa visitation? Hindi kayo nag-i-enjoy sumama sa good news class? Alam niyo kung kanina kayo nag-i-enjoy? Yung mga nakikita ko dyan sa posing-posing nyo na saan man kayo magpa-picture, sino man ang kasama ninyo, ano mang lugar ang puntahan nyo, makinig ka. Kung totoo kang anak ng Diyos, nag-i-enjoy ka sa peke na hindi mo dapat i-enjoy. Sapagkat alam ko, naniniwala ko kung anak ka ng Diyos, hindi na yun ang kagalakan mo. Ang kagalakan mo, mag-disciple ka. Kagalakan mo, mag-soul winning ka. Ang kagalakan mo, kapatid, doon ka dapat lumago. Amen? Saan tayo dapat lalago? Soul winning. Saan tayo dapat lalago? Word of God. Saan tayo dapat lalago, mga kapatid? Discipleship. Saan tayo dapat lalago? Giving natin. Saan tayo dapat lalago? Knowledge of the Lord Jesus Christ. Nakuha niyo ba yun? Ano sabi ng Diyos? My people. People ng Diyos yun, pero nasisira. Bakit nasisira? Lack of payatot yung spiritual life mo. Kaya pag niyaya ka na naman mag-inom, ayun, inom ka uli. Ha? Yayain ka na naman na mag-hit-hit ng shabu, hit-hit uli. Pero matagal ka na dito. Tinan mo yung itsura mo. Hindi itsurang kinaroroonan ng divine nature. Tinan mo si Roy. Sige, pakialam mo na yan, Brad. Tanggalin mo na yan. Simulan, alam nyo, sabi ng nanay niya, nung wala pa dito sa church, uuwi yan madaling araw, nakamotor, lasing. Pero ngayon, eto na siya. Pangit pa rin. Huwag niyong itsura, yung nasa loob ang tignan natin. Mga kapatid, palakasin ito, put off the old man. Amen? Wag na. Put off na nga eh. Ngayon, hindi ko alam kung anong kalagayan nyo ngayon. Pero ang Diyos nakakalam kung anong totoong kalagayan natin. Tumayo tayo lahat. Lumapit tayo sa altar, tayo makipag-usap sa Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge. Samantalahin po natin na makipag-usap sa Diyos. Sama niyo po yung pamilya niyo. Come on. Makipag-usap tayo sa Panginoon. I believe the message is very clear. Very simple. Mga kapatid, huwag na natin balikan yung basurang buhay natin. Huwag na natin balikan yung old man natin. Huwag na natin balikan yung
natural man. Let's leave it alone. Put off the old man. And let's put on the new man. Palakasin natin. Palaguin natin yung ating new man, yung ating spiritual man, yung ating divine nature. Nilagyan ka ng Diyos ng divine nature, nilagyan ka ng Diyos ng righteousness ng Diyos. So, palakasin natin yan, palaguin natin yan. Kaya hindi nyo maiwan-iwan yung dati nyo, ibig sabihin, mahina yung inyong new man. Gumawa tayo ng commitment sa Diyos, gumawa tayo ng decision sa Panginoon. Sabi natin, simula ngayon Panginoon, I will now put off, I will make a decision to put off the old man and put on the new man. Help us, O God, to grow. Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin, kaligitnaan. Panginoon, iniling ko po na lahat po ng paraan, ginagawa ko po, Panginoon, para maintindihan po ang inyong mga anak, maging ang aming mga mahal na bisita, kung gaano ka importante, kahalaga, Panginoon, na tumanggap po sa inyo. At paano po namin unawain, O Diyos, once we receive you as our Lord and personal Savior, you put us, you make us, O God, a new man. You put us your righteousness and your divine nature. Kaya pagpalain niyo po ang mga anak ninyo, na ito ba dapat ang lumakas, lumago ng lumago at lumakas na lumakas. Hanggang isang araw, Panginoon, yung dating buhay namin, na nakasanayan po namin, hindi na po namin kailanman babalikan. Sapagkat ito na po yung lumakas sa amin. Tulungan niyo pong bawat isa, Panginoon. I've done my part, I've done my best. Kayo naman po, Panginoon, ang kumilos sa puso ng mga anak ninyo. Bless niyo ang kanilang mga commitments, decisions. In Jesus' name, Amen. All right, so